Isang mapagpalang araw mga bata. Ngayon na inyong matutunghayan ang mga mahalagang kaganapan sa nobela na likha ni Dr. Jose Rizal, ang No Limit Tangere. Sa kabanata 61 na pinamagatang Habulan sa Lawa. Magiting ang makidigma sa hindi pangkaraniwan na lugar tulad ng isang anyo ng tubig. Masaklap ang makipagpatintero sa lugar na wala kang kalaban-laban at walang malakas na armas na pinanghahawakan. Isa itongoy animoy patibong na kikikil sa iyong buhay. Marami ang maaaring maganap na hindi mo kailanman pinapangarap. Ang buwis buhay mong pakikipaghabulan ang siyang magiging mitsa ng iyong buhay patungo sa huling hantungan bilang isang nilalang. Isang nakagigimbal na pangyayari ang naganap sa lawa sa baybay ng dagat sa pagitan ng mga sundalo at ni Elias. Ating saksihan ang tunay na pangyayari kung bakit naganap doon ang habulan. Mapatakbo rin kaya tayo tulad ng mga karakter sa kabanata na ito? Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, palwa. Ang palwa ay isang uri ng sasakyang pandagat na may mabilis na takbo. Ito ay mas malaki sa bangka kung kaya't maaari itong magsakay ng raming pasahero. Ikalawang salita, sagwan. Ang sagwan ay isang bagay na karaniwang ginagamit upang makatulong sa paggalaw ng bangka. Kadalasang ito nayari sa kahoy at may malapad ang magkabilang dulo upang makatulong sa pagpalo ng tubig, habang ang kabilang dulo naman ay manipis na siyang igagalaw upang patuloy na umusad ang bangka kasabay sa pag-agos ng tubig. Ikatlong salita, sumukbo. Sumukbo ay ang paglalarawan ng pagtalon mula sa mataas na lugar patungo sa tubig at paggalaw pababa sa ilalim ng tubig gamit ang katawan. Ikaapat na salita, malagutan ng hininga. Isang malalim na salita na nagpapahiwatig ng kawalan ng paghinga. Ito ay wala ng kamalayan at tuluyan ng patay. Ikalimang salita, punlo. Ang punlo ay nagpapahiwatig ng isang maliit na bagay na mayroong pulbura sa loob. Kilala rin ito sa tawag na bala. Ang mga tauhan, Crisostomo Ibarra, Elias, isang bantay, ang mga kawal. Para sa tagpuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego, sa Bangka, sa Baybayin, sa Ilog Pasig, Bukang Liwayway. Buod ng kabanata. Matapos makipagkita ni Crisostomo kay Maria Clara, ay nagpatuloy ang pagsagwan ng matikas na pangangatawan ni Elias. Nagplano ang dalawang magkaibigan tungkol sa kanilang pagtakas.
Nais ni Elias na magtungo sa ibang bansa ang binata upang doon ay muli niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay kasama ang mga kaibigang mayayaman at magsimula muli. Hindi sang-ayon si Ibarra sapagkat gusto niyang magkasama sila ng kaibigan at mamuhay bilang magkapatid upang sa ganoon ay maiparanas din nito ang karangyaan na matagal nang ipinagkait sa pamilya nito. Tanging tugon ni Elias sa mungkahi ng kaibigan ay nais niyang manatili sa sariling bayan hanggang sa siya ay malagutan ng hininga. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, napansin ni Elias na nagkakagulo na sa paligid ng palasyo at nabatid na nila ang pagtakas ni Ibarra. Dali-dali niyang pinahiga ang binata at pinatungan ng mga damo upang matakpan ito. Isang tagabantay ang sumita sa bangkero. Nagsinungaling si Elias na siya ay taga-rasyon ng mga damo sa Kura at hukom sa Maynila. Naniwala ang tagabantay at pinatuloy si Elias. Nagbilin pa ito na kung sakaling makita ang tumakas na binata ay ipagbigay alam upang magawaran ng gantimpala. Nakalusot si Elias at muling nakipag-usap kay Ibarra. Inilabas ni Ibarra ang paghihimutok ng puso nito sa kabila ng kabutihang adhikain sa bayan ay kapighatian ang kanyang natamo. Nadaanan nila ang lugar kung saan binuo ni Ibarra ang masasayang kaganapan ng kanyang pagkabata na tila isang alaala na lamang. Malapit na sa patutunguhan ng magulantang si Elias sa narinig na sigaw. Isang palwa ang sumusunod sa kanila. Sakay ang mga kawal upang sila ay dakipin. Minabuti ni Elias na iwanan si Ibarra sa bangka at nang makarating ito sa patutunguhan, habang liligawin niya ang mga humahabol. Napagkasunduan nila na magkita sa libingan ng nuno ni Ibarra. Sunod-sunod na punlo ang kanilang pinakawala sa tubig upang ipatama kay Elias. Sumukbo si Elias sa ilalim ng tubig at hindi na muling umangat. Bakas naman ang dugo sa tubig sa baybayin ng pangpang. Karunungan ng kabanata. Mapagparayang katauhan, handang makipagpatintero sa kamatayan. Bayani kong ituring ang isang tao na kayang magbuwis ng buhay, alang-alang sa kalayaan ng isang tao. Pagkakataon ito ng isang nilalang na mag-alay ng buong buhay para sa kaligtasan ng iba. Hindi alintana ang mga kahaharapin na mga pagsubok basta't maipahayag ang tunay na sakripisyo. Ang pagiging isang tunay na bayani ay hindi mapapantayan kailanman. Ito ay isang sakripisyo na may paninindigan upang buong puso na ialay ang sariling buhay. Pagpapakita rin ito ng pag-ibig sa kapwa. Ang magparaya sa isang buhay ay hindi mapapantayan ng anumang materyal na bagay. Ito ay sagisag lamang ng isang may malinis na puso at busilak na kalooban at katauhan na handang ialay ang sarili hanggang sa mamatay para sa sinusulong na kalayaan para sa kanyang kapwa. Sa kabanatang ito, ating natunghayan ang pagiging bayani ni Elias bilang isang tunay na kaibigan. Kaya niyang isuko
ang kanyang buhay kapalit ng kalayaan ng isang tinuturing na kaibigan na siyang tunay niyang pinahahalagahan. Pahiwatig ng kabanata. Malimit na magkaroon tayo ng matatawag na isang tunay at mapagkakatiwalaan na isang tao na tinatawag nating kaibigan. Kasakasama mo sa mga kalokohan na biglaan lamang na napagplanuhan, sa mga kasiyahan na walang humpay, sa mga kalungkutan na pasan-pasan, at karamay mo sa tuwing ikaw ay may hinaharap na pagsubok sa buhay. Hindi pareho ang dugong nananalaytay, maging ang pamilya na pinagmulan. Siya ang tao na kaya mong ipagtulakan kapag naiinis at ikabig kung ikaw naman ay may lihim na sikretong ninanais. Isang katauhan na tinuturing na kadikit ng iyong buhay. Isang mabuting kaibigan na hindi lahat ay nabibiyayaan. Kaibigan na kayang magsakripisyo ng kanyang buhay upang isalba ang natitira mong pangarap. May busilak na puso upang magparaya at mag-alay ng buhay para sa kalayaan ng iba. O mga bata, ako ay mag-iiwan ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat yaring musmos na isipan at huhulmahin ang tagong talentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay, at may pananalig sa may kapal. Paalam mga bata, hanggang sa muling kabanata, para sa kabanata 62 na pinamagatang Nagpaliwanag si Padre Damaso. Abangan! Huwag kalimutang mag-like, share, comment, at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Paalam mga kapanitikan, hanggang sa muli!